Magandang umaga, narito na ang PTV Balita ngayon. Lalawigan ng Aurora, puspusan na ang paghahanda para sa papalapit na bagyong uwan. Ang detalye mula kay Michael Taroma. Puspusan na ang ginagawang paghahanda ng pamahalaang palalawigan ng Aurora upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente sa harap ng papalapit na bagyong uwan. Kahapon nagpulong ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council upang tukuyin ang mga kailangang hakbang sa pagtugon sa posibleng epekto ng bagyo. Kabilang dito ang prepositioning ng nasa 40,000 food packs, mga gamot, mga kagamitan at equipment at ang mga tauhan ng uniform personnel sakaling maramdaman na ang epekto ng bagyo. Ayon sa DepEd, nagsimula na rin ang paghahanda sa mga paaralan na posibleng gamitin bilang temporary evacuation centers. Patuloy din ang sinasagawang pagmamonitor ng DTI sa mga presyo at supply ng mga pangunahing bilihin upang maiwasan ang anumang pagsasamantala. Kanselado na din ang mga biyaheng pandagat at paglaot ng mga mangingisda, gayon din ang lahat ng tourism at water activities sa baybayin ng lalawigan. Samantala, binigyan diin ni Aurora Governor Isidro Galban ang kahalagahan ng maagap na paghahanda upang maiwasan ang pinsala at matiyak ang mabilis na pagtugon sa anumang sakuna. Ako po ay nakikiusap, lalo na po doon sa ating mga kababayan na nakatira sa malapit sa Kalugan at Karagatan. Sa ganito pong kaaga pa lamang na paghahanda ay sana po'y lumikas na tayo para hindi po tayo magkaroon ng isang malalang sitwasyon. Target ng pamahalaang palalawigan ang zero casualty habang patuloy ang pagbabantay sa posibleng epekto ng bagyong uwan. Para sa Integrated State Media, Michael Taroma ng Philippine Information Agency. Samantala, naka-full alert na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD kasunod ng inaasahan na pagtama ng Typhoon Uwan. Kaugnay nito ay handa na rin daw ang augmentation support ng DSWD para sa lahat ng lokal na pamahalaan na direktang tutumbukin ng bagyo. Naka-preposition na daw ngayon ang mahigit 2 milyon na family food packs sa iba't ibang hubs sa bansa. Hinimok naman ng Office of Civil Defense ang publiko na maghanda ng transistor radio. Sa lakas kasi ng bagyo, malaki ang posibilidad ng power outages. Nasa 1,400 kilometers ang diameter ng bagyo. Ibig sabihin, kayang sakupin ng bagyo ang Luzon at Visayas o mula Batanes hanggang sa Bohol. Nasa 6 na milyon ang nakatira sa critical areas ang kailangang ilikas kung saan ayon sa OCD, dapat maisagawa hanggang sa linggo ng tanghali. Samantala sa ibang balita, nagbabala ang ilang senador kaugnay sa patuloy na banta ng kalamidad at nanawagan ng pagbabago kaugnay ng paghahanda sa sakunang dala ng bagyo, lindol at matinding pagbaha. Dahil dito hinimok po ni Senator Bam Aquino ang pamahalaan na muling pundohan ang Project NOAA at suportahan ang mga world-class Filipino scientists at mga eksperto mula sa Pilipinas. Git po ng senador na panahon na para itigil ang pagsasayang ng bilyong-bilyong piso sa mga hindi epektibong proyekto sa flood control project. Para sa kanya, dapat nakabatay sa teknolohiya at siyensya, integrated at makabago ang paraan para protektahan ang buhay, kabuhayan at ari-arian sa banta ng pagbabago ng klima o climate change. Mas mainam din daw kung iwasan ang mga karaniwan at hindi epektibong proyekto sa infrastruktura at mamuhunan sa mga programang napatunayan na tulad ng nasimulang inisyatiba ng Project NOAA. Gamitin natin yung Project NOAA, kung ano ba yung mga lugar na talagang flood prone at sana doon mapunta yung flood control budget. At yan na po ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at ilike kami sa aming social media sites sa @PTVPH. Ako po si Ryan Lisigas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.